Magva-vlog ako about my jobs sa Australia. Like, oh my gosh, 1 month bago ako nabayaran, guys. Kung hindi ko sinabi na magre-report ako sa Fair Work, 4 o'clock to 10 in the evening, doon naman, waitstaff naman ako sa isang Filipino restaurant. Nag-apply ako sa isang malaking supermarket. Natanggap ako. So, yeah, for a long time, naging convenient siya because dalawa yung jobs ko in one place. If you're going to study community services, especially bachelor's or master's, meron talaga siyang pathway. Kasi nasa skilled occupations list kasi siya eh. So, pwede ka maging community worker, pwede ka maging youth worker, pwede ka maging nasa disability or welfare, even family support workers. So, ang lawak-lawak pala niya. Hindi lang siya for the elderly na community, hindi lang siya pwedeng sa aged care. Ang laki niya, guys. In fact, for a whole year, ang dami kong natutunan sa pagsastudy ng community services. Diploma pa lang yun na how much more kung nag-bachelor's ako or master's ng community services. Ang lawak-lawak niya. Around February of 2024, may hiring na isang special school near my house. Nag-apply ako as a teacher aide. So, hindi ako yung main teacher, bali assistant ako ng teacher to, help with the kids, yung feeding nila, toileting. Isa siyang malaking special school, ages mga around, I think, 3. Yung from the time na nag-start sila until maka-finish sila ng high school. So, very nice. So, fast forward, nag-apply, natanggap, and yung isa sa mga requirements is you need to have this one, the working with children card. Yeah, you need to have the blue card. Kasi sa aged care, ito yun. NDIS work screening. So, this is the yellow card. One of the requirements din to if mag-apply ka ng aged care. Aside from the certificates, may mga card kang kailangan kunin to work in the industry. So, yeah, ito yung mga important blue and yellow card. So, sa children is yung blue cards. So, yan lang yung hiningi na major requirements sa akin kasi I'm going to work for children. Yung mga pinili ko na age group is between 5 to 10 or 5 to 8. Ang cute nila. Ang cute talaga nila. Nung nakapag-work na ako sa special school, hindi lang professional experience yung nag-gain ko, pati na din personal. Kasi I'm a mother, diba? Parang nag-deepen lalo yung understanding ko about kids, yung patience, and yung love. And parang your heart, super lucky niya to love everyone, and mas ma-appreciate mo talaga yung mga kids mo, especially when na wala silang problem, na kung makulit sila, na parang naiinis na tayo na nagiging makulit sila, hindi na ako nagagalit. Never ko napalo yung mga kids ko. Pinagsasabihan ko lang sila. Alam nila yung tone ko lang yung nag-iiba. Pag alam nilang hindi na ako happy, but ngayon parang hinahayaan ko lang sila. Natatawa na lang ako. Iba yung naging effect ng working sa special school sa akin. Kung nakaya ko mag-work sa isang special school with different kids, oh my gosh, na ganito na ako ng isang student. And of course, wala akong magawa but to calm him down kasi parang nagiging aggressive siya. Almost napunit na yung shirt ko. Ganun, tinatanong ako ng mga ibang teachers noon. I remember, no, are you okay? Oh, he's just like that. He has these times na talagang ganito siya, aggressive siya, na walang triggers. Akala ko talaga magkakapasa na ako or masusuntok na ako from that time. Muntik na mapunit yung ko. But, may mga techniques lang talaga on how to calm them down. You have to talk to them eye to eye. So, yeah, mas lalo kong na-appreciate yung kids ko na, thank you, Lord. Yeah. Cute sila. Minsan naaawa ka kasi parang hindi nila na-express masyado yung feelings nila. But it was a good experience personally. Isang malaking development siya for me. And a good balance from aged care to the kids, Kasi sa aged care, iba eh.
iba mabigat, iba yung routine. Dito, iba din siya, but masaya. Kasi, learning at the same time having fun, you get to run around. The only difference is, hindi mo sila pinapaliguan. Although, may naligo ako kasi may accident na nangyari. Of course, kids. Kasi, yung mga classrooms, may mga shower din sila. Aside from the toilet, may mga washing machine na in case may mga mangyari. Iba yung naging experience. So, yung nangyari sa supermarket, 'di ba casual ako, I was able to turn off my availability. Nagkipag-usap ako first sa manager ko na I can only work during school break. Kasi casual job ko lang din yung school. Kasi 'di ba 35 hours fixed permanent part-time na kasi ako sa aged care. So I told them I only have 13 hours for every fortnight na kailangan ko mag-work. So binigay nila sa akin every Monday. So 2 Mondays per fortnight. That covered mga 6.5 or 6 hours. Basta covered din siya. Mga 47 or 48 hours per fortnight pa din ako doon. Malaki siya na casual. Bigger than the supermarket. So I told the supermarket, I told my manager na makakapag-work lang ako sa supermarket during my break and school break. Kasi 'di ba casual. Pag walang school, meaning wala din akong pay kasi casual lang ako doon. So doon ko lang mai-insert na yung supermarket. At first, naging okay pa. But then, the supermarket needed more staffs during the period ba. Kasi, understandable na, of course, nakita ng manager ko na hindi talaga yung supermarket yung naging focus ko na. Which is very sad. Kasi, yung decision ko was very, sentimental. Na, first ko kasi ito yung nandito nung nahirapan talaga ako, nung nag-start over ako. Yun lang yung naging job ko. Parang may naging value na talaga yung supermarket for me. Kaya nahirapan talaga akong mag-let go. But nahihiya na din ako na imagine, kalmang-kalma ko lang na to turn off na hinihintay nila ko na hindi nila ako inaano. Kasi very, very okay yung naging relationship ko sa kanila. And very okay yung naging job ko. In fact, from front end, napunta na ako sa deli, yung mga seafood, chicken, yung sa mga meat section. Nag-evolve na din ako doon. So, for me, parang naging mabigat na talaga siya. Yung may value na talaga siya for me. So, yeah, eventually, I had to let it go. Yung nangyari, since wala na akong supermarket, pag school break na wala akong job sa special school, kumukuha na lang ako ng shifts ng aged care. Kasi super short yung aged care, diba? Maraming shift na ino-offer pa din sa akin. So, nakukomplete ko pa din or even, especially sa school break, kung pwede kaming mag-work full-time, kumukuha ako lahat sa aged care pag walang school. Ang maganda sa employer ko na ito, sa aged care, is malaki siya. So, nung naglipat ako ng house, since wala na din naman ako sa supermarket, lumipat na din ako ng facility malapit sa house ko. Thankfully, sa employer kong ito sa aged care, meron kaming facility near my house, which is a 10-minute drive lang. And mas lalo akong naging happy sa facility na ito kasi I love my residents, yung mga staffs, ang sisipag, ang babait. Okay yung experience ko dito. Okay yung work ko dito so far sa facility na ito. So, yung school system dito, yung school year is hindi katulad ng Pilipinas na we start June, July, or August of the year. Dito, nagsa-start yung school year from January talaga until December. Yung nangyari, towards the end of 2024, kailangan kong mag-decide kung anong job yung ikikip ko. Kasi, parang na-pressure ako that time. Yung school, lagi akong inaas na, can you please work more days for us? And all that. Tas, nahihiya akong mag-decline. Every time na, sorry, yung lang talaga, yung Mondays lang talaga yung mga offer ko. Kasi, kung meron lang Saturdays yung school, i-move ko na talaga, kukunin ko yung Saturday as long as makover siya ng 48 hours ko. Meanwhile, yung sa aged care, always short, my shifts, Monday to Sunday, AM, PM, even graveyard or overnight. Ayoko kasi ng palaging nagde-decline ba, nahihiya ako. Which is very wrong sa mga Pinoy, diba? Kasi we need to learn how to say no. But yeah, I've learned it naman. Although nahihiya lang talaga ako kasi mabait yung faculty, mabait yung mga teachers, mabait yung mga ibang teachers
teacher aides na kasama ko doon. So, yung basis ko ng decision ko, ano yung gusto kong isa-study? Gusto ko bang mag-proceed ng Bachelor's of Community Services? Or gusto ko ba mag-nursing? Kasi nandito pa din yung pagsa-study ng nursing eh. Isa yun sa kinonsider ko. So, if I am going to study Bachelor's ng Community Services, pwede ako anywhere, diba? But, mas mabigat yung nursing sa akin. So, if I'm going to study nursing, mas mabuti na mag-stick ako dito sa aged care. And then, sa aged care, number 2, ang daming shifts. Monday to Sunday, hindi ka mawawala ng shift. Pandemic or not, merong aged care, guys. Weekends, merong shifts, always short. Hindi lang siya for a morning or a day job. It's 24/7. Yun yung isa sa mga mabibigat na things na kinonsider ko to stick to aged care. So at the moment, aged care na lang yung job ko. Which is actually better din kasi isang job lang yung iisipin ko. Kukuha man ako ng shifts more, sa isang job na lang lahat. Hindi ko na kailangang mag-juggle, to be fair sa everyone. Kasi ayoko talagang nahihiya ako. Personally, nahihiya akong parang nagiging unfair ako sa kabila while dito give ako ng give. So, naging okay din siya for me kasi nakafocus na lang ako sa isang job, sa isang employer. And kung kukuha man ako ng shifts, ang daming shifts sa aged care. So, always lang ako thankful kay God na everywhere I go, ano man yung magiging trabaho ko, okay siya. So, yun yung mga jobs ko dito sa Australia, guys. So, I hope I am making sense. And again, ito yung mga jobs ko, ito yung experience ko, and I'm not saying na this will be the same for you kasi iba-iba tayo. Okay? So, yun yung naging work journey ko dito sa Australia. If you have any questions, please feel free to comment it down below. I will try my best to answer them. Pag maraming questions akong matatanggap, I'll make a whole new vlog for another Q&A para masagot ko siya ng isang video lang. So, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. And I hope to see you on the next one. Bye!